For today's video mga B ay magbe-bake naman tayo ng cinnamon roll. Dahil nga tag-ulan at bagay na bagay ito sa kape, ayan, kitang-kita nyo naman sa video pa lang ay napakasarap mga B. Kaya simulan na natin. So kailangan nga pala natin dito ng fresh milk. Ayan, pwede ring evap. Pero dapat siya ay warm. So sa recipe na to, ang ginamit ko yung maliit na lata ng evap. Ayan, dinagdagan ko na lang siya ng tubig para maging 1 cup, ganon. So since kailangan nga natin na yung milk is medyo warm, ayan, sinalang ko na siya sa may lutuan, ganon. Pero isasalang natin siya, yung saglit na saglit lang naman, parang warm lang, ganon. So para malaman ninyo kung okay na ba yung temperature ng milk, ayan, sausaw nyo lang yung kutsara, tapos kapag medyo nararamdaman ninyo, dun sa may, didikit nyo lang siya sa balat ninyo, tapos pag medyo mainit na, ayun, pwede na siya, ganon. Tapos kasama ng warm milk, ayan, bibitakan na natin siya ng isang large egg, opo. So, isasama na natin siya dyan. Ganon. Tapos, after naman ng large egg, maglalagay tayo ng 3 kutsara or 3 tablespoon na sugar. After ng sugar, maglalagay naman tayo ng 2 teaspoon ng yeast. And then, maglalagay na rin nga pala tayo dito ng 1/4 cup ng oil. So, kahit na anong klaseng oil ang gamitin ninyo, pwede naman. Depende sa inyo. Ganon. So, wag kayong mag-alala mga bi. Kahit pinagsama-sama na natin itong lahat ng ingredients na to, magbo-bloom pa din yan. Opo. So, i-mix-mix lang natin para kahit paano medyo mag-dissolve yung sugar. Tapos, tatakpan lang natin siya ng malinis na tela. So, yung tela ko dito parang medyo hindi pa nga siya malinis. Tapos, hayaan lang natin siya mag-bloom. So, habang pinapa-bloom natin yung yeast natin na yon, ayan, mag-prepare naman tayo ng dry ingredients. So, dito sa dry ingredients natin, ang kailangan lang natin is 3 cups ng all-purpose flour. Ayan, sifted. Maglalagay na rin tayo dito ng 1/2 teaspoon ng salt. And kung gusto niyo na fluffy siya, ayan, pwede tayong mag-add dito ng 1 tablespoon ng baking powder. Alam nyo ba mga B, na sa mga nagtitinda ng mga cinnamon roll sa mga bake shop dati, ayaw na ayaw ko talaga tong tinapay na to. Pero nung nag-aral ako ng bread and pastry, ayan, nagustuhan ko tong recipe na shinare sa amin ng trainer namin, si Ma'am Weng. Opo. Tapos nagustuhan rin naman siya ni Jowa. So, ayan, ginawan ko siya for today's video. Tapos itong ginawa ko nga pala na cinnamon rolls na to, wala talagang tag dito, wala talagang recipe ng topping. So, ako na lang yung gumawa. Ganun, nagsarili akyas. Pero itry nyo pa din kasi masarap siya talaga. Ang kneading time nga pala nito, mga B, ay nasa 12 minutes. Or hanggang sa mag-window pane na siya, ganon. So, after natin siyang i-knead, ayan, i-grease mo lang yung bowl ng oil. So, pwede ring butter kung gusto mo, pwede ring lard, ganon. Kung ano yung available sa'yo. Tapos, mas maganda rin pala mga B, kapag magagawa kayo or i-rest nyo na siya, is dapat nakalak yung ilalim para maganda yung pagkakaalsa. So, takpan lang ulit natin siya ng clean cloth. So, habang nakarest yon, ayan, gawin naman natin yung filling. So, dito, naglagay ako ng half bar ng butter. So, mas maganda kung yung butter ninyo is naka-room temp na siya para hindi siya mahirap haluin. So, para mas malambot, ganon. Tapos, talagyan na natin siya ng 1 cup ng brown sugar. After nun, maglalagay naman tayo ng 1/2 teaspoon ng vanilla, tapos 2 kutsara ng cinnamon powder. And of course, wag ninyo kakalimutan, lagyan na rin natin siya ng pinch of salt. Tapos dito mga continue mixing lang tayo hanggang sa ayan, kuminis na yung mixture natin. So, dito nagpalit na ako ng spatula kasi wala lang, trip ko lang. Ayan, so kapag spatula kasi yung gamit, nasisimot kasi natin, di ba, hanggang yung sa pinakailalim, ganyan. So, tamang-tama yung pagkakahalo sa kanya at talagang pantay na pantay siya, ganon. So, kapag ganyan na siya ka-smooth, ayan, pwede na yan. Tapos yon, after 1 hour, ayan, eto na yung natin, o, di ba, nakaalsa na siya. So, i-punch down nyo lang yan, ayan, o kaya i-baston ninyo para ma-release yung air. So, dito mga binagdas nga rin pala ako ng harina para hindi siya dumikit dun sa may glass bottle na ginagamit ko. So, wala kasi akong available na rolling pin dito, kaya naisip ko na yung glass bottle na lang yung gagamitin ko. So, pwede rin naman siya, ayan. Tapos kapag nailapat na natin yung dough natin, ayan, ilagay na natin yung ating cinnamon filling. Tapos sapagkat nga pala nito mga bi, ayan, ganyan na yung ginawa ko para mas malinis kasi yung edges niya kapag kinat muna bago mo siya i-fold, ganon. So, gumamit lang ako dito ng pizza cutter, ayan. So, pwede nyo rin gamitin kung meron kayong available na ganito sa bahay ninyo. Ayan, gamitin nyo siya. So, sa paghihiwa pala ng ganito, mga bi, ay nakikita ninyo yung hiniwa kong una. Ayan, maliliit siya, di ba? Pero wag kayong mag-alala kasi aalsa pa yan. So, itong mga malalaki dito sa gilid, ayan, hinati ko pa ulit yan sa gitna niya para maging manipis lang din yung size niya. And ganito na yung kinalabasan niya. Ayan, ganyan siya lahat.
Tapos eto na siya nung naisalang ko na sa oven. So gaya nga ng sabi ko kanina mga B, ayan, ganyan lang talaga yung original na recipe niyan. Wala siyang kasama na toppings. So ang ginawa ko lang dito sa malinis na bowl, nag-mix lang ako ng 1/4 cup ng sugar. Kung meron kayong powdered sugar, okay din naman. Tapos, yung maliit na Nestle cream. Tapos, i-mixer nyo lang yon ganon. Hanggang sa ma-dissolve yung sugar niya. Tapos, ibabrush nyo na siya sa cinnamon rolls. Tapos, eto na mga B, ayan, nakaka-enjoy siyang gawin. I-try nyo na itong recipe na to mga B, kasi sobrang sarap talaga, grabe. So, magkakape muna ako. Yun lang for today's video. Bye!